pagdilat. Ikaw agad ang hinahanap sa umaga. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Kay tagal ng iyong pagbabalik. Minsan nahuhuli ko ang sariling nakangiti. Malayo ang tingin, malalim ang isip. Kailangang magkita muli. Sa pagpatak ng bawat sandali, nakatikom lagi ang aking mga labi. Inaaliw ang sarili sa musika, nananapik. Makapiling ka, makapiling ka. Pagtungaw, meron kayang mabuting balitang darating. Hinahanda ang pagngiti kasabay ng pagsampi. So guys, ito nga po pala ang National Archives of the Philippines. Alam nyo ba ba't ginawa to? Dahil sa Republic Act 9470, and it took effect just 15 days after its publication in Business Mirror and Malaya on May 28, 2007. Diba? Kalain nyo yun. And it was approved on May 21, 2007. Diba? Ang saya-saya. Ay no, sobrang saya ko kasi nalaman ko yun lahat through my research. And sa RCD, steel, hydraulics, syempre. Ito yung t-shirt na suot ko. Ito yung sapatos na suot ko. At ito rin yung bag na suot ko because this is a special day to celebrate its construction. Kasi nga, pinapabago to. Inayos to with columns, girders, I-beams, and more steel rods and steels. So ano, tignan na ba natin yung ibang angulo? Tara, samahan nyo ako. Game! Pati rin yung katabing building, yung Bureau of Immigration, gawa rin yan sa girders, steel rods, I-beams, columns, at marami pang iba na tinalakay ko sa steel na turo ni Sir Rod. So kaya ito yung pinili ko kasi sakto, in construction siya. So makikita mo talaga lahat ng mga ginagawa na kailangan gamitin when creating a building. So guys, eto nga, puntahan natin. Majigan ko muna itong transition na to. 1, 2, 3, boom! So makikita nyo sa side view ng building guys, punong-puno siya ng scaffolding. Yun yung ginagamit kasi pang akyat baba ng mga construction workers in creating the building itself. Magic ko ito, 1, 2, 3, go! Ayan po, sa kabilang dulo naman, kabilang side niya, kita naman natin yung exposed foundation ng building. Yung bakal na yan, I-beams yan. Yun yung ginagamit para pampatibay ng mismong building itself. Pero dos, ano nga ba ang I-beam? Ang I-beam, also known as H-beam or W-beams, are structural steel members with an I-shaped cross section. Ayun no, ang saya-saya ko kasi nalaman ko yan sa steel kong subject na tinuro ni Sir Rod. In my deep observation, makikita ko yung mga design considerations na ginamit nila dito. Like accessibility. Ang accessibility nila dito is malapit na sa Bureau of Immigration, malapit na sa National Press Club, malapit na sa Post Office, malapit na sa lahat. So talagang papabor talaga siya sa mga gustong pumunta dito at gustong pumunta sa ibang parte ng Maynila na required nila through government building. Sa kanilang architecture naman, box type tong building na to. Box type has the most space out of all the eye-pleasing building. Kasi kung circle naman to, hindi siya spacious sa corners. So, kailangan talaga box type, which is good for the space. Marami pang key factors na inisip nila at inobserve bago nila ginawa to. Like culture din, isa rin culture. Deconstruction, isa rin yung deconstruction. Kaya nirenew kagad nila. Pinahayos kagad kasi madaling ma-take down yung building. Marami pang principles at considerations nilang naisip para matong sa building na design na ganito. Checking on my notebook, makikita mo talaga yung I-beams. Tinalakay ko. Lumalabas talaga siya. Ito, isang example na to. Pinaka-prop beam. At ito naman yung isa, columns, which is nasa pinaka-far right ng screen nyo. Kung makikita nyo, yan yung pinaka-column / foundation ng building na nakikita natin. Yung pinapakita ko, yan yung neutral axis ng I-beam, which is kinakalculate namin. Siguro, kinalculate na rin ng mga engineers dyan, which is very mahalaga pag kailangan yung tumayo ng building. Kailangan kalkulado lahat yan. Kaya itong lahat ng mga inaaral, lumabas talaga yan in real
real life dyan sa building na kinoconstruct nila ngayon, yung National Archives of the Philippines. Ito, isang example ulit ng I-beam na sinolve ko. Sobrang maproseso to. Isang I-beam pa lang sinosolve ko. Paano pa kaya halos lahat yan sinolve? Sa methods naman, hindi natin natuloy yung methods kasi nga hindi tayo pwedeng pumasok daw kasi under construction pa at delikado para sa atin yun lahat. Pag bumisita man ako, masyadong delikado para sa akin yun. Baka mapano ako sa mga bakal na nalalaglag o kaya harang lang ako sa daan. Maraming pwedeng paraan na ikakasama ko at ikakasama ng mismong proyekto. Baka mapadelay pa dahil sa akin. Base sa aking malalim na research, merong 8 modern methods of construction. Ito ang precast flat panel system, 3D volumetric modules, flat slab construction, precast cladding panels, concrete wall and floors, twin wall technology, precast concrete foundation, and concrete formwork insulation. See, maraming paraan sa paggawa ng building at marami rin methods of construction. Nasa firm na lang yun kung anong pipiliin nila at kung saan sila makakatipid. Ito, papakita ko sa inyo yung inside ng building. Sarili sa musika, nananapin, makapiling ka. So that is it guys. I hope you enjoyed at marami kayong natutunan sa akin sa lessons ni Sir, sa pinaka-subject ng steel design, National Code of Philippines at lahat ng tungkol sa building system. Thank you.